Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki, sa alipin ng isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ang isang talinghaga, larawan ng 2 tipan ng 2 babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina ayon sa kasulatan. Magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak. Umiyaw ka dahil sa kagalakan, ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaalipin uli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Biblia ay galing sa tao at ito ay galing din sa Diyos. Kaya dalawa ang may akda nito, ang tao at ang Diyos. Kaya kapag binabasa natin, tingnan natin ang kahulugan ng ibig pahiwatig ng taong manunulat. Sa kahulugang ito, maaaring mangyari na may mga malalim din na kahulugan na ibig ipahiwatig sa atin ng Diyos. Ito'y pinakita ni San Pablo sa kanyang pagbasa tungkol sa 2 anak ni Abraham. Ang unang anak niya ay galing kay Hagar, isang alipin ni Sarah. Ang anak na ito ay si Ismael. Ayon sa kaugalian noon, kung hindi magkaanak ang asawang babae, maaari niyang ibigay ang isang alipin niya sa kanyang asawa upang manganak ito para sa kanya, para may tagapagmana siya. Ibinigay ni Sarah si Hagar kay Abraham at nagkaanak nga ito. Ang malalim na kahulugan na nakikita ni San Pablo ay si Hagar ay sumasagisag ng pagtitipan sa bundok ng Sinai. Ang mga nanggaling dito at ang naniniwala dito ay mga anak ng alipin ng kautusan. Si Sarah naman ay matanda na at baog pa, ay siya'y sumasagisag sa tipan ng bagong Jerusalem. Ang anak niya ay anak ng pangako at ng paniniwala sa pangako sa kanya ng Diyos. Ito ay si Isaac at ang lahat ng may pananampalataya sa Diyos. Sila ay malaya sa kasalanan at sa kautusan ni Moises. Sila ang katuparan ng pangako ng Diyos sa mga babaeng baog na hindi magkaanak, ngunit ngayon ay nagkaroon na rin ng maraming anak. Ngayong sila yung mga Kristiyano sa Galacia ay ipinanganak sa babaeng malaya. Kaya wag na silang magpaalipin pa. Manatili silang malaya. Wag na silang magpailalim pa sa kautusan ni Moises. Ang kalayaan ay isang grasya, isang biyaya, pero ito isang pananagutan din.
Ngayong natanggap na nila at natanggap na natin ang kalayaan, huwag na ulit tayo magpaalipin pa. Ito ay totoo din sa atin. Pinalaya tayo sa kasalanan sapagkat ang kasalanan ay nang aalipin. Huwag na ulit tayong magpailalim sa kasamaan na maging alipin uli ng kasalanan. Ito'y totoo din sa ating bansa. Pinaglaban ng mga ninuno natin ang kalayaan. Marami ay namatay upang mapalaya tayo sa ibang lahi at ibang tao. Huwag tayo magpaalipin pa. Marami ay tinorture, dinukot at pinatay kasi kumontra sila sa diktador noong martial law. Huwag natin hayaan na magpailalim ulit tayo sa ibang ibig tayong pagsamantalahan at dukutin. Ipagtanggol natin ang ating kalayaan. Huwag din tayo magpailalim uli sa ibang lahi. Maring ito ay mga insik o mga Amerikano. Kaya manatili tayong malaya. Magpakatatag tayo at huwag maging alipin uli. O Diyos, itanim po ninyo sa aming puso ang kahalagahan ng kalayaan. Maging ito ay espiritual na kalayaan o politikal na kalayaan. Ang kalayaan ay hindi lang basta-basta dumadating. Ito'y binubuhusan ng dugo ni Kristo para ang aming kalayaan sa kasalanan ay mawala na ang kasamaan, maging malaya na kami sa kasalanan at ang dugo ng mga bayani para sa kalayaan ng aming bayan. Tulungan po ninyo kami na magtaya sa pagpapahalaga at pagsasabuhay ng aming kalayaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.